po sa inyong lahat. Mahaba po yung sinabi ni Kuya Ray. At salamat po sa Panginoon na naging bahagi ako ng church na ito. Hindi ko pwedeng kalimutan na nag-umpisa ang gawain ito sa tatlong family. Tapos hindi ko din alam na sa susunod na linggo pala ito po ay nag-umpisa. Tapos patid lang ako ng prayer meeting, minsan isang gabi. Sumunod na linggo ay July 13. At kami ay nag-umpisa ng gawain. Hindi ko alam. Ako na ho pala yung pastor sa church. Hindi pa kami nag-umpisa ng simbahan. So wala pa ho kaming pangalan, but it was the time na mag-umpisa yung gawain ng Panginoon. At hindi ko po alam ako pala yung pastor ng church. Pero maganda kong pagkakataon yun dahil ito'y nag-umpisa sa isang maliit na gawain. Pero lumingon kayo dun sa likod kung hanggang saan na. Kaya nga lumingon. Ayun ho. Para akong mabot yan doon sa kapitbahay. Yun ang plano na magkakaroon ng bagong building ay sabi ni Kuya Ray, hintayin ko maabot yun. Pero sabi ko kay Kuya Ray, hindi na kayo na ang bahala. So, yung pag-umpisa ko ng church ay mahirap, pero yung pag-alis ko ay mahirap din dahil alam niyo kung bakit. Si Kuya Ray ayaw mag-isa. Sabi ko, Kuya Ray, kaya mo yan. You can lead the church. Lagi ko sinasabi ho, ang kailangan lang sa isang church ay mayroong isang nagtitimon. At siyang kailangan magtimon sa church na ito bilang elder ng church. So, mga kapatid, ang iglesia nito ay naging bahagi ng aking buhay. At hindi ko pwede din kong kalimutan. Sa bagay, lahat ho ng church na aking pinagdaanan ay hindi ko pwedeng kalimutan. At ganoon din po, mga kapatid, salamat sa Diyos dahil ngayon pala 11th year, the same date, July 13, nag-umpisa ko yung unang pananambahan. At Sunday din po yun. Yung pala ko every 11th year ay umuulit. Akala ko every 10th year. 11th year. Tutuwa ko kung makita na yung ako'y nandito yung mga maliliit pa, ngayon ay malalaki na. Ano? Meron akong natuwa akong bata kanina, kapatid ni Tonet. Anong pangalan ng Tonet ng kapatid mo? Siana. Tinanong ko siya hanggang grade niya. So yung maliit na bata, pumunta ako doon sa kanilang lugar. Pero ngayon yung malaki na. Kasi nung magsasabi ko na dalaga na si Tonet, dalaga na sina Charmaine, no? Si Dayan, sino kung magsasabi, no? At yung iba naman ho na noon ay high schooler, ay ngayon ay mga professional na, no? Maganda ho itong panahon. Yung college, katulad ni Ate Joy, ngayon ay graduate na ng masteral degree. Yung mga bagay na masarap pong alalahanin. Sa bang bagay, nagpapasalamat ako sa Diyos. Si Ate Sheila ang unang song leader the time. At yung unang maawit namin ho, ay hindi ko pa alam kung paano nila isinulat sa Manila paper na dinidikit sa dingding ni na Kuya Joseph at nahuhulog pa. Pero the following Sunday, the same. At minsan, sinubukan naming mag-hotel. Would you believe na ang bayad sa hotel ay 2,000 bawat Sunday, pero kaya na bayaran ng church sa maliit na simbahan. At si Kuya Joseph pit-pit every Sunday ang lahat ng aming mga gamit o lahat ng ating gamit. So, salamat po sa Panginoon na ngayon pala ho ay 11th year. Nagpapatunay lang po na matanda na din po ako. Yan yung reward. Pero bago ako magsalita, nais ko ding alalahanin na sinabi ni Kuya Ray, kami niya sa akin ang siya nag-text, ikaw ang aming pinipiling speaker para sa 11th year ng church. Naalaala mo ba kung ang iyong mensahe on that first Sunday na natin? Nagsigaw ko ng matagal.
Sabi ko, Lord, ang tagal na panahon. Pero God allowed me to recall ang Acts chapter 11 verses 19 to 26 lang po yun. Kaya lang may extension po ako ngayon. Alam niyo, uulitin ko ang aking outline mula sa pagkakasaulo. I guess, ang una kong outline, ang title ko ng message nun, ang katangian ng lumalagong iglesia. At ang unang outline ay nagbabahagi sila ng salita ng Diyos. Pangalawa ko, kung hindi pa rin ako nagkakamali, ay sinabi ko sa verse 23, kasi sa NIV ang translation doon po ay, when he arrived and saw the evidence of the grace of God. The second point the time ay, ang mga mananampalataya sa Antioquia ay may mabuting patutuo. Last part ng verse 23 ay meron pong binanggit doon na sila pinagpayuhang maging tapat, manatiling tapat sa Panginoon. Patatlong point the time, yung first service ay ganito ho. Ang mga mananampalataya sa Antioquia ay mga tapat sa Panginoon. At kung hindi po ako nagkakamali, ang pang-apat ay meron silang teachable heart. At yun po yung sa verse 25 and 26 na sinabi ng talataan na si Pablo at si Bernabe ay nagturo ng isang taong singkat at meron silang teachable heart. At ako'y nag-end sa verse 26 as far as I remember. Alam niyo, doon sila kauna-unahang tinawag na Kristiyano. At doon ako nag-end kung paano tayo nakikilala sa ating community. At maaaring doon din pumasok yung yung nakalagay doon sa a Bible-believing church that influences the community. Would you believe? Alam niyo, ilang Sunday naming pinupukpok ni Kuya Ray, ni Ate Belen, ang ating vision and mission. Dati ko'y mahaba, umabot ko sa isang sentence. Pero ilang Saturday yon, siguro mga 2 o 3 Saturday, na wala kaming pinag-uusapan kundi ang vision at ang mission ng church. At maaaring mula doon sa talataang yun, ay nabuo ang ating vision and mission. Bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo din manalangin. Dakilang Diyos, nais namin magpasalamat sa 11 taon na ito ng pagsasama-sama. At kami po'y nananalangin. Mangusap po kayo sa magitan ng iyong mga salita kung paano namin titingnan ng tayo ng isang iglesia. Lord, we do pray na kayo ang gumamit sa akin bilang daluyan ng iyong pagpapala para sa iyong mga anak. Pagpalain niyo, Lord, ng iyong mga salita. Salamat po sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pa ho pala akong naaalaala. Halos kami hindi magkita ng aking asawa ho noon. Kasi ho, darating siya middle of the night ng Friday. Aalis naman ho ako ng umaga ng Saturday papunta rito. Darating ho ako sa bahay ng 10 o'clock. Ang wife ko aalis ng 8 o'clock sa bahay. Yan ay mga bagay na nakaraan. Aalis ho ako sa amin ng Sabado. Ang bahala sa aking mga anak ay si Mary, yung aming palaking mangyan. Lulutuin ko na lahat ho ang pagkain para hanggang gabi. Gigising ho ako ng Linggo ng umaga ng alas 3:30 o alas 4. Lulutuin ko naman ho ang pagkain nila buong hapon. Aalis ho ako, tulog pa yung aking mga anak. Darating ho ako ng alas 10 ng gabi. Tulog pa rin ho ang aking mga anak. Ayan ho yung mga anak ko, malalaki na sila. Buti na lang po at yung mga anak ko, wala akong gaanong problema sa aking mga anak sa kanilang paglaki. Pero it's God's reward ng pagsasakripisyo din at paglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga po kanina, sa mensahe kanina, yung kasing translation ayun yung original na salin, nung ginamit ni Paul nung sinabi niya, bago siya ialay, sabi niya doon sa Philippians, yung gamit niya nung salitang service ay liturgia. Talagang paglilingkod sa Diyos. At yung paglilingkod sa Diyos, minsan ay mayroong tawag tayong sakripisyo na hindi maintindihan, pero the reward is there.
At kung hindi kaya tayo nag-umpisa dito ng GBCC, meron kayang ganitong maraming tao na katulad niya? Meron kaya? Wala, ano? Salamat. Salamat din ka na Kuya Efren. Nag-start po ako sa kanila sa isa ding pamilya. Pero ngayon, ang dami nilang taga Monteverde. Hindi ko na ho kilala ang marami sa kanila. But we started from one family. Mga kapatid, ang ating pong pag-aaral, bago ko magyayabang muna ho ako, pwede po ba? Yun ang picture na yan ay picture ng loob ng church namin sa Malabon. Ang church ho namin hindi Malabon Bible Church, Malabon Community Church. Gusto din ho namin maka-influensya sa community. At yun yung loob. At yan yung maganda sa picture. Pero pagpunta niyo sa amin, makikita niyo ang realidad. Kaya ini-invite ko yung mga young people to come to our church and to have fellowship with our young people. Ano? Ini-invite ko kayo. Ang church ko sa Malabon ay ganito, and I will introduce yung message using the church. Alam niyo, ang church sa Malabon ay 82-year-old. Naka. Pero ito ho ang maganda sa church. Ang church ho ay hindi tumatanda. Nais kong sabihin, ang church ho ay nagkakaedad, pero hindi tumatanda. Do you believe that? Totoo po yun. Kahit na ho ang simbahan ay maging 500 years, hindi po siya tumatanda. Nagkakaedad lang siya, pero hindi siya tumatanda. Kahit po ang GBCC, sabi natin ay 11th year na, hindi po ito tumatanda. Nagkakaedad lang. Salamat sa Panginoon, no? At sabi ni Kuya Ray sa akin, basta nung title mo, sabi niya, minsan kami rin nagtatawagan lang sa pangalan, ano? Kaya ang pinamagandang gawin ito ang The Life of the Church. May dalawang translation. Ang buhay ng iglesia, o kaya kung isang translation, ang buhay ng iglesia. Di ba ano? Ang buhay ng iglesia at ang buhay na iglesia. Whatever, kung ano man ang inyong translation. No? So, pag siya ay may diin ang buhay, ano, medyo madumanay. Pero pag sinabi natin ang buhay, mabilis, ay pwede po. Pero most likely, magsasalita po ako ngayong gabi o ngayong hapon sa dalawang church o yung church sa Jerusalem at church sa Antioquia. Kung noong pong nakaraan ay nung 11 taon na nakakaraan, primarily, ay nagsalita ako sa katangian ng church ng Antioquia. Ngayon naman po ay magsasalita ako sa katangian ng church representing church sa Jerusalem at representing the church sa Antioch. So, naalala ko nang gumagawa ko ng mga presentation noon, no? Kino-comment pa ako ni Joy kasi hindi ako marunong gumawa ng background. Ngayon ho, mga anak ko pa rin ang gumagawa ng background. Pero marunong naman po akong gumawa ng background. So, una ho, ang buhay ng iglesia, una, ay ang magpahayag ng salita ng Diyos. Do we believe that? Na ang life ng church is to share the gospel to other people. No. Ito ho yung ating buhay. Hindi ho kung ano ang ating buhay. Hindi ang buhay natin is just to exist. But our life as a church is to share the gospel. Nilayo po ito sa dalawang kaisipan. So makikita natin sa text, sabi ko diyan ho, ang Diyos ang nagbibigay o nag-open ng opportunities to share the gospel. Ang Diyos ang nagbibigay ng oportunidad para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Merong dark background ng kwentong ito. Kasi ang sabi po ng kwento ay ganito sa Tagalog. Sabi po sa Tagalog ay ganito. Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre, sa Antioquia, saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Ano ang dark side of it? Isipin niyo, inalaw ng Diyos ang isang matinding persecution para yung mga mananampalataya ay lumabas ng kanilang siyel.
para lumabas ng Jerusalem. At itong madilim na karanasan nilang ito, matinding pag-uusig, magtutulak sa kanila na kung saan sila makarating, magbabahagi sila ng salita ng Diyos. And I put it this way, God opens opportunities to share the gospel for the Word of God. No? Kaya minsan pag tayo lumalabas, ang ating panalangin ay, Lord, bigyan mo ako ng opportunity para mapagbahagi ng salita ng Diyos. Yung aking anak nagre-reklamo, sabi niya, anak, merong umakyat sa bus para mangaral ng salita ng Diyos. At hinahanap niya yung gospel sa pag-share. At pagkatapos na mamimigay ng sobre at manghihingi ng pera, magandang pagbabahagi yan. Sabi ni Paul kasi, kung anong whatever means o ano man ang intention sa pangangaral ng salita ng Diyos sa Philippians 2, masabi niya, walang problema. Ano man ang motive, ang mahalaga, maibahagi ang salita ng Diyos. So we can pray. Kung tayo lumabas, Lord, give me opportunity to share the gospel. Habang ako'y nasa later, ginamit ko itong illustration dito sa church. Ako'y isang buwan doon. Ako'y nagtago. Pero hindi ko nagtago dahil ako'y inas ng APCO para gawin ang livelihood project, aralin ang livelihood project sa isa sa Southern Leyte. At mag-organize ng mga tao. At the first day na ako ay lumabas, alam ko ang sinabi ko sa Panginoon, Lord, papagtagumpayin mo ang aking lakad. Yun ang aking panalangin. Every day yun ang aking prayer. Lord, papagtagumpayin mo ang aking lakad. And God granted it. Kaya kung tayo mananalangin sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng opportunity to share the gospel. God will do it for us. Huwag na nating hintayin yung meron pang persecution. Huwag na nating hintayin that the Lord will do something to us para tayo mag-share ng gospel. Sabi nga ko dyan, may pangalawang problema dyan eh. Ang pangalawang problema dyan, pinapangaral nila lamang yung mga salita ng Diyos sa mga Hudyo. No? Merong hangover, pwedeng hangover. Ang term natin ay may discrimination. Pwede rin namang may term tayo na meron talagang merong pinipili. Pero alam nyo, dahil ng Diyos ang nagbibigay ng opportunity para mag-share ng gospel, ang Diyos din ay nagpapadala ng mga tao na magbabalanse ng lahat. At ito po yung taga-Cyprus, taga-Cyrene, na mga mananampalataya na sila din ay nagbahagi ng salita ng Diyos sa mga Hudyo. Di ba ba? Maganda ang kabuuan ng GMA. I really appreciate the Lord, how the Lord blesses you. Ang composition ng GMA ay businessmen, professionals, ordinary people, young people, mga bata. Pero alam niyo, bigyan tayo ng Diyos ng ganung composition para tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos kung ano tayo sa loob ng church, kung professional, kung nanay, they can share para sa mga nanay. At kung professional, they can share the word of God to professionals. Hindi po ba? Kung tatay, pwede silang mag-share sa family. Hindi po ba? Ito yata pinakamahirap magsalita. Pero sa sunod, umaga na lang, alam niyo kung bakit ito, yung nakakaantok na oras. Naging taga-Antioquia ang maraming tao. Pero mga kapatid, alam niyo yung ganong composition ay ibang klase. I heard kung paano kayo nag-raise ng pera para sa inyong air condition. Narinig ko na nag-usap-usap ang mga young professional, and in a few minutes, they come up na may bibili, na kaya nilang bumili ng isang aircon. Totoo ba yun? Narinig ko yun eh. Mga kapatid, yun yung katotohanan na mahalaga na merong iba't iba ang composition
At yun ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Kasi ito yung mga opportunity to share the gospel sa iba't ibang tao sa community. Kaya ho, nagpasalamat tayo sa Diyos na tayo binigyan ng GMA or GBCC family para sa isang unique na pagsasama-sama na isang pamilya. Sa katotohanan, alam niyo kung bakit ang tawag ko minsan kay Kuya Ray ay Kuya Ray noon. Alam niyo kung paano yung pagtuturo. Ate Ronnie, pag matanda, nanay, alam niyo kung sa totoo ay para hindi tawagin, isipin nyo, si Nanay Rosita, tatawagin natin Sister Rosita, ay pwede mo natin tawagin nanay, di mo ba? Si Kuya Ray, pwedeng tawagin Kuya Ray. Si Ate Joy, pwedeng tawagin Ate Joy. At hindi ko siya tatawagin Sister Joy. It is a family. Di mo ba? Mga kapatid, salamat sa Diyos, the Lord allowed us to be a part of GBCC family. Masaya po ba kayo? Kayo pa? GBCC family. So, mga kapatid, kung titingnan natin, ay hindi lamang yun ang ginawa ng Diyos para sa church na yan. Hindi lamang ang Diyos ang nagbibigay ng opportunity. Ang maganda ho nito, God is present in every opportunity to share the gospel. God is present. Sabi po sa talatang 21, sabi po dyan, kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Ano? Sa English ay maganda, in the hand of the Lord was with them, and a large number who believed turned to the Lord. Na sa lahat ng pagkakataon ay mayroong, pag tayo binigyan ng Diyos ng opportunity para mag-share ng gospel, ang Diyos ay naandun. Meron ho hindi makakalimutang karanasan habang naglilingkod sa Diyos. Ang ganda naman ho nga, naalala ko, maganda pala itong ating lecture na ito, iikot-ikot. Ako ay naghahabol ng biyahe pa Marinduque. Nasa Marinduque pa ho ako naman. At naiwanan ho ako ng barko na 2 o'clock. Iniisip ko ho, yan, alam ng asawa ko siya, ako'y laging nagmamadali. Pero in just few minutes, naiwanan ako ng barko. Ang sama-sama ng loob ko. Sabi ko, Lord, ang bagal naman ng tricycle na yon. Sana nakaabot ako. Ang bagal at ang traffic kasi. Pwedeng ko dun ho sa barko, wala akong choice. Sasakyan kong barko ay 4 o'clock in the afternoon. At ang sama ng aking loob, malalim ang aking iniisip, marami kong gagawin, pero hindi ko magagawa dahil sa aking pagkakulit. Hindi ko ako nananalangin na may masiran ako ng gospel. Pero alam niyo, ang maganda nito, ako din nakatayo sa tabi ng veranda ng boat, sa gilid ng boat. Malalim ho ang aking iniisip dahil pinapagtagni-tagni ko at iniisip at pinaplano kung ano ang aking gagawin pagdating ng bahay. Darating ako'y 12, sabi ko, kaya ko pa kayang magtrabaho. Pero alam niyo, may magandang babaeng lumapit sa akin. Sabi sa akin ng magandang babae, Kuya, parang ang lalim ng iyong iniisip. Nagulat ko ako. Kasi siguro mga 18-year-old that times, Dayan. At sabi ko, oo, malalim ang iniisip ko, marami ko kasing gagawin, pero naiwanan ako ng barko. Sabi niya, Kuya, ayaw mo bang sumakay sa barko namin? Hindi naman, inaiwan ako ng naunang barko. Pero alam niyo, hindi ko alam kung paano nag-turn ang aming pag-uusap ni Dayan para masiran ko siya ng gospel. At nakapag-share ako ng gospel sa kanya. Nalaman ko ang kanyang buhay, nalaman ko na siya ay broken family, at nais niyang mag-aral, etc. Pero mga kapatid, nakapag-share ko ng gospel sa kanya. At siya'y tumanggap sa Panginoon. At bigla akong naalala, may Bible akong English Bible binigay ko sa kanya. No? At mga kapatid, naging kaibigan ko yung si Dayan. Every time na ako'y sumasakay sa barko, ay sinasabi niya, Kuya, dito ka lagi sasakay sa amin. Dito ka lagi sasakay sa amin. So, alam niyo mga kapatid, matagal kong hindi nakita si Dayan. Pero nung siya ay manganak,
bigla siyang tumawag sa akin, nagtatrabaho na ako sa CLF. Kuya, ako'y may asawa na. Ako'y may pamilya na. At ako ay nanganak today. Salamat sa iyo na nag-share ka sa akin ng salita ng Diyos. Hindi kita pwedeng kalimutan ko. Ito mga kapatid ha, sino man ang mabahagi na natin ng salita ng Diyos, ang Diyos ang nagbibigay ng opportunity at ang Diyos ay kasama natin. Katulad sa kanila, kapag kasama natin ng Diyos, maraming ilalagdag sa atin ng Panginoon. Sana hindi nyo nakakalimutan sa mga taga rito sa GBCC. Isa lang ang aking encouragement. Kapag bawat isang family ay mananalangin ng, ano nga, ilan? Isa. Tingnan nyo. May sumagot na ako. Ng isang tao. Bawat taon, I tell you, hahaba po ang GBCC o ang panalangin ng Kuya Ray, makatayo kayo ng 3rd floor kayo. Ang church, di mo ba panalangin ng lahat dito? Matayo ng 3rd floor. Ang ganda yung 3rd floor. Pinag-aaralan nga po namin kanina. Kapag ito at saka binuo doon, kasya ang mahigit pang 120%. Eh kung meron pa akong 3rd floor, meron pa akong 2nd floor. So mga kapatid, yun ang isang katangian nila. Ako, sana ko kayong mainit. Matagal niyo akong hindi in-invite, kaya hindi kayo mag-over. Wala ko na ako yung malis ng 2011, ngayon lang huli ako nagsalita ngayon, 2014. Nagturo lang ako ng isang best ng Acts. Pangalawa ko, ay ang iglesia ito merong teamwork. May mga taong hindi marunong magtrabaho sa team, right? Gusto nila yung solo-solo. Pero, I guess, naumpisahan ko yari ang church na ito na teamwork, right? Ano ka? Teamwork. Ka-team natin si Ate Belen, na college student at time. Sina Kuya, yung bawat pamilya na nanito, it's teamwork. Sama-sama. Alaala ko tuloy, pinag-Bible study ko si Ate Belen kay Ananay Rosita. Pag-uwi niya sa bahay, sabi niya, Pastor, pwede mo bang samahan ako kay Nanay Rosita? Sabi ko, bakit? Basta, samahan mo ako sa Bible study. At sino magsasabi, si Nanay Rosita ay narito. Ayun, ako sa dulo. Huh? Si Nanay Rosita, hindi ko pwedeng kalimutan. Nag-church yan sa RC sa umaga. Pagkatapos ko, naandito. Naandito. Kaya salamat sa Panginoon, nandito pa. So, teamwork. Ang kanilang teamwork ay ibang klase. Una, they send the best person. Kung tingnan natin, ito yung sa person ito yung sa Jerusalem na, Sabi niyan, ay yung balita umabot sa Jerusalem at ang pinadala nila ay si Barnabas sa Antioch. Si Barnabas to ay best person to send. Kaya yung teamwork ng church, wala akong nagsasabi sa Jerusalem, padalhan nyo ng tao doon. Pero when they heard na merong church doon, they sent someone who is best person. Kaya ho, sa mga gawain, kailangan natin consider sino yung best person to be there. Pero yan, ang teamwork nila ay pagpapadala ng best person. At pang klase pa ko itong si Barnabas. Kung titingnan natin, pangalawa niyang katangian, siya ay good man and full of Holy Spirit and faith. Itong mamahong ito ay talagang best person dahil ang kanyang katangian ay siya'y mabuting tao sa Tagalog, puspos ng banal na espiritu at mayroong malaking pananampalataya. Meron siyang gift of faith. Hindi ko nga ako alam kung paano nag-start si Barnabas doon. Sino kayo nagsusupport sa kanya sa church? Ako na-appreciate ko ang GMA. Talagang we started here na kung paano. Ako'y tuwang-tuwa sa church na ito. Alam nyo, sa bagay, sa lahat ko na pinuntahan ng church, ako'y natutuwa. Hindi ako nagagalit. Kahit sa present church ko. Pero, baka sabihin ng taga-Malabon, si Pastor hindi natutuwa sa amin. At times, I'm also, I love MCC. Pero alam nyo, bakit ako natutuwa? Talagang we started here na wala. Pero yung contribution, bibigyan nila ako ng allowance.
Alam niyo kung bakit? Ang natutuwa ho ako rito sa ginawa ng Diyos, yung development sa pagpaplano nila ng support ng manggagawa. Noong una maliit, and few months doble, and few months again, yung doble na yun, dinagdagan ulit. At sabi ni Kuya Ray, meron kaming certain goal na pag dumating kami sa maraming manggagawa, meron kaming certain amount gusto namin ibigay para sa manggagawa. Alam niyo kung bakit? Ayaw ng church na ito na kawawa ang kanilang manggagawa. Tama ba ako? Ha? Ayaw nila na kawawa ang kanilang manggagawa. Na-appreciate ko nga eh. Minsan sila, ang ginagawa nila eh, sino ba may honeymoon na sagot ng isang member ng honeymoon? Meron, iba pa, no? Bukod pa doon. Yung isang member, medyo hirap magpaaral ng anak, sasagutin ng ilang member. Yan hindi ko pwedeng kalimutan sa loob ng church na ito. Mga kaibigan ko member, dito na ako natutong magpabaon sa hindi ko anak. Ano ba ganyan, nagpapabaon ako? Meron ako natatawa ko yung aking pinapabaonan. Kikita ko ang mukha kahit ako malayo. Nagpapabaon ko ako para mga pag-aaral at na-appreciate ko yan sa loob ng church na ito. Kasi-share ko pa nga si Ate Jo minsan. Yan Ate Jo. Share kami ni Ate Jo. Mga kapatid, alam niyo kung bakit? Katulad ni Barnabas is a man of faith. I came here na alam niyo ko, hindi ko din alam ba't ako dinala ng Diyos dito. Sinabi ko yung kay Kuya Ray hindi ko alam bakit ako dinala ng Diyos dito. Pero ako'y naniniwala, minsan sa paglilingkod sa Diyos, kailangan mo yung pagtitiwala sa Diyos. Kailangan natin yan. Kahit mahirap ang buhay, we need to trust the Lord. And that man is a man of faith. Mga kapatid, best person is part ng ating buhay. Kaya nga, ano pang iba? Kailangan natin matutong magtrabaho na kasama ang iba. No, hindi superior to others. Hindi naman tayo mababa sa iba, but we know sa grupong ito, alam nila kung paano magtrabaho. Tingnan niyo, sa 25, nagpunta si Bernabe sa Tarsus upang hanapin si Saulo at ng kanyang matagpuan ay sinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Mga kailangan matutong magtrabaho. Sa kanila, pwedeng magtrabaho. Paano ba sila nagtrabaho na teamwork? Si Barnabas sinanap si Saulo. Si Pablo po yun. Alam niyo kung paano? Sila'y teamwork sa pagtatrabaho. Sa katotohanan at the end, o yung sa pagpapatuloy ng kanilang ministry, ibang klase. Sa missionary journey nila, hindi na po si Barnabas ang leader. Ang leader na po ay si Pablo. Masaya din kong karanasan ito. In-invite namin si Pastor Dave dito, bago ako umalis. Yung unang attempt ng aking pag-alis. Sabi ko kay Pastor Dave, kasi kaibigan ko ang kanyang wife, si Dorcas. Una ko kasi hinanap si Dorcas kasi nakita ko siya. Sabi ko kay Doc, baka naman pwedeng magpastor si Dave sa church. So, nag-join sa akin. Sabi ko kay Pastor Dave ganito, bro, ikaw ay senior sa akin, pero pahiyag ka bang ikaw ay aking under? Sabi niya, bro, walang problema. Pero after few months or sabi ko, ikaw ang mag-senior at ako ang iyong associate. Pero ako rin umalis. Sabi ni Kuya Ray, balikan mo kami, tulungan mo kami. Si Pastor Dave po ang aking senior at ako po ang associate. Di ba? Pero kailangan natin matutong mag-work with each other. Sino man ang ating superior, we need to know how to work with other people. At itong mga taong ito, they know how to work with other people. Hindi yung superiority ang tinitingnan, but to learn how to work with other people.
Ako'y tumutulong ngayon sa Leyte. May tagasama ko ba dito? Wala? Maupay na hapon. Kailangan magwaray ng bahagya. Maupay. Kaya pag sa kanila, sabi nila ay maupay, maganda yun. Pag bibili kayo, pwedeng papalit, pwedeng maupay. Pag tataw po kayo, maupay din. No. Pag wala namang upay, waray upay. So, doon ay may ka-teamwork ako. At ito ko'y si Linda Macdon na kanyang asawa. Pero kahit po ganon, I need to learn how to work with them. No? Kaya tuwan-tuwa si Minda. Kasi sabi niya, buti ikaw rin sang nandito. Tuwang-tuwa sila. Pero ako din tuwang-tuwa dahil silang nandun. And I know how to work with them. Yun yung mga ganong bagay. At itong taong ito, makikita natin, they know how to work with others. At sana ganon din tayo sa GBCC. We need to learn how to work with other people. Kanina po ginamit kong ilustrasyon sa church, ang mga sundalo. Ang mga sundalo, meron silang meron silang kasabihan na ganito, obey first before you complain. Ang mga mananampalataya ng mga manay o mga tao ay complain first before you obey. Tapos pag may problema, lagi kang go back to rule number 1. Pero mga kapatid, sila ay ibang klase kasi sila merong teachable na puso. Sabi po diyan sa talarangan, when he found him, he brought him to Antioch, and for an entire year, he met with the church and taught considerable numbers, and disciples were first called Christian in Antioch. Hindi ko rin ho alam na parang ganun din ang goal ko nung ako'y nandito. In a year, kailangan organize ang church sa GBCC. Sa totoo, we did our best ni Bilen. Registered sa SEC, maraming bagay, may basta, pati organization, we tried our best. Pero tingnan niyo ho ito. Look at this. Ang mga mananampalataya nun ay may pusong handang patuloy. At ganoon dapat ang buhay bilang mga mananampalataya. Habang tayo tumatanda, meron tayong may puso tayong handang patuloy. Di mo ba pag matanda na at nagtuturo ay bata, ay halimbawa nagsasabi ay bata, sasabihin ng matanda sa kanyang nagsasabi na bata, ako anak ay matanda na. Pero alam niyo kung ang learning ay hindi natatapos. At ang kailangan lagi natin, meron tayong puso na handang paturo. Meron naman tao na mga puso, na mga tao na hindi natuto. Maraming nang itinuro ang Diyos ay hindi pa rin natuto. No? Maraming nang tinuro ang Diyos pero wala pa rin pagkakatuto. Pero mahal, yun ang isang katangian na pwede natin matutunan. We need to have teachable heart. Bago ko ako papapain dito po ba hindi pinapaalis sa unahan. Ito ho ang pangatlo. They share resources. Ano bang resources mayroon sila? Anong klase ho ito? Una, para turuan sila na mag-share ng resources, pinadanas muna sila ng Diyos ng recession. Now at this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them named Agabus stood up and began to indicate by the Spirit that there would be certainly a great famine all over the world. Pwede natin sabihin sa ating kasalukuyang panahon, there would be a recession. May kahirapan. Merong famine. Ano ang gagawin mo pag magkakaroon ng famine? At ang famine ay all over the world. Pero ito ho ang kanilang, God allowed crisis. Inaalaw ito ng Diyos para makita kung paano ang mga mananampalataya magpupul ng kanilang resources. At ganito ang kanilang ginawa sa verse 29. Sa Tagalog ho, aking babasahin. Ganito ho ang sabi.
nagpasya ang mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea ayon sa kaya ng bawat isa. Gusto ko ito sa English. And in the proportion that any of the disciples had means, each of them determined to send a contribution for the relief of the brethren living in Judea. Ano bang kanilang pinadala? Anong kanilang pinadala? Ha? Anong pinadala ho nila? Yeah, what do you think? Anong pinadala nila? Ano ang pinadala kaya nila? Means, ano ang pinadala nila? Palagay niyo. Pera! Tama kayo. Kaya ako aking tinatanong para gusto kong malaman kung kayo ay nakatingin pa sa text. Wala naman nung nakalagay diyang pera, ano? Pero nailagay ko na doon sa taas to eh. They share monetary resources. No? Ang ibang klase ho nito, kung ano yung kanilang kakayahan, yung means, had means, yung kanilang kaya. Minsan kapag tayo nagbibigay, tinitingnan natin kung ano yung surplus. Ano ho? Pero ang term dito ay yung kanilang kaya. Ibang klase ito. So yung kaya nila, iniisip ko nga ako, mahirap kaya ang buhay mo? Maaaring mahirap. Mas mahirap kumita ng pera nun. But looking back, noong 1970s, kapag meron kang 10 piso, malaking pera noong 1970s. Tama po ba ako sa mga mas matanda ng konti sa akin? Ang baon ko noong 1970 ay 5 centavos. O kaya ay 10 centavos. Mula sa 10 centavos, makakabili ako ng isang banana Q at makakabili pa ako ng ice cream sa 10 centavos. Napatingin yung mga mas bata ko. Totoo ba yun? Ha? Totoo yun, ano, Kuya Efren? Tingnan nyo. Kuya Joseph, totoo yun, ano? Totoo yun, ho. Marami nang nagsasabing totoo yun. Pag tinanong ko po si Nanay Rosita dun sa likod, sasabihin nila, Kuya Moody, totoo yun, ano? 10 cents, makakabili ka na ng barbecue at saka ice cream. In those times. Ano? Ibig lang sabihin, mahirap ang pera way back in their time. Pero ang computation ng Biblia ay ganito, ang declaration ng Biblia, nagbigay sila according to their needs. Okay tayo mag-contribution ngayon para sa building project. Can we give according to our needs? Pwede. According to our needs, sa ating kaya. Ako'y maniniwala na ang 500,000 ay maliit kung magbibigay ang bawat isa kung hanggang kaya. Ano? Pero ibang church, nabibigay sila isang sweldo ng isang buwan. No? Isang sweldo ng isang tao. Kung si Ate Joy may sweldo na 30,000 o kaya 40,000 o 50,000, napasigaw agad si Ate Joy. Ano ho? Mga katitingnan nyo. O mga tao ay magbibigay ayon sa ating kakayahan. Pero yan po isang paglalarawan. Paano sila nag-teamwork? Ano ho? Pero isa pa, they share people resources. Yung mga tao. No? Ako'y nagpapasalamat sa Malabon ko. Ako hindi pinagdamot sa ABCO para pumunta doon sa Leyte. No? Papasalamat po ako sa kanila. Pero hindi ko din ho alam bakit ako pa rin ho ang pinadala. O ang kinukulit lagi ng ABCO pag may ganyan trabaho. Padalawang beses na ho. Siguro sa tingin ng ABCO pa ko yung best person. Pero baka hindi. Worst person siguro. Pero alam nyo, ang maganda nito, sa mga gawain, pwede tayong mag-share hindi lang ng pera. Hindi pwede ang tao. Halimbawa kung mayroong joint church planting, pwede naman na hindi pera eh. Di ipadala si Ate Joyce. Pwede din ipadala si Kuya Christian. Sino pa? Marami. Si Ate Jack. Yan.
Yan. Pwede namang ipadala yung mga taong yon. Bakit wala si Ate Tintin? Hindi ko nakita kanina. Wala si Tintin. May pasok siguro. Ito ho ang pang-apat at ako ay magtatapos na. Siguro masaya na tayo. Itong mga churches na ito, sila yung open for missions. Ha? Palagi ko ho, hindi pa pinapanganak nun yun ho nag-umpisa ng mission. Ano? Hindi pa ho pinapanganak noon si... nalimutan ko tuloy ang pangalan. Kuya, sino yun? Kuya Pastor Noel? Yung father of mission? Hindi si Hudson Taylor? Ay, hindi rin. Okay. Yung nagsabi na self-propagating, self-supporting, at self-governing. Sino yan? Hindi si McGovern eh. Okay, but anyway, wala pa kong nagtuturo ng mission on, but this church is open for missions. Ito ang maganda. God develop leaders. Itong church na ito ho ay maganda. Doon po sa Antioch ay merong mga leaders, may propeta, may guro, sina Barnabas, Simeon, na hindi ko alam kung bakit Niger ang pangalan niya. Black ito. Ano ha? Si Lucio, itong si Lucius po, maaaring Greek. Si of Cyrene. Si Manaen, maaaring Hudyo. At gayon din po, andyan din po si Pablo, si Paul. Kaya ho, ang Diyos ay nag-develop ng mga leaders. No? Kahit po sa ang church, nag-develop ang Diyos ng mga leaders. Maganda ang leadership style dito ba? No? Walang election. Pag mayroong may isang member mag-asawahan na alam na may kakayahan sa leadership, i-groom. Tama ako kayo rin, no? I-groom. And that's God's way of grooming leaders. Maaaring iba-iba ang ating paraan. Pero ito ang maganda. Ang Diyos ay nagtatayo ng mga leaders. Meron isang book. Ang pagiging leader daw ay hindi pinanganak. Hindi ka naman pinanganak na leader, di ba? Dinidevelop tayo. Ano? Yan ang title ng book eh. Hindi ko maalaala sa English. Ano yan? Leadership is not born, basta ganyan ang title ng book. Pero mga kapatid, ito ho ang sumunod. Itong church dito ho ay sensitive sa pinagagawa ng Diyos. Sa task na pinagagawa ng Diyos. Kaya ito ang pagiging sensitibo nila, habang daw sila ho'y nananalangin sa Panginoon, ang banal na Espiritu ay nagsalita sa kanila. Ano ho? Ito ho'y 13, Acts 13 na ito. Acts 13. Sabi niyan, set apart me, Barnabas and Saul, for the work which I have called them. Acts 13 na po tayo. Mga kaibigan, pagmamatid, ang maganda nito sa mga tao nito, sila sensitibo sa pinagagawa ng Diyos. Eh kayo ho, pag yung pastor na ho natin ang ating ipadadala, parang anong hirap, Yung mawawalan kami ng pastor. Yan ako si Ate Divine, ako'y wala ng isang buwan. At ako'y nandun sa lady, ate, kamusta sa church? Nasagot ni Ate Divine sa akin, Pastor, para kaming nawala ng tatay. Ako ay nanahimik. Alam nyo kasi sa church, mga maliit na bagay kahit yan si Ate Wayne. Si Ate Wayne ang aming secretary. Kahit ako ay naandog, text niya ako, tatawagan ko siya. Si Ate Divine, nung sabi niya sa akin, Pastor, para kami nawala ng tatay. Sabi ko, Lord, para pala akong tatay dito. Mga kapatid, minsan yung best person sa atin ang pinukuha ng Diyos para ipadala sa ibang gawain. Akin nung narinig na kayo ay posibleng mag-open ng gawain sa Iloilo. Sipin nyo, magkakaroon ng GBCC family sa Iloilo at meron ng isang taong mag-donate ng kanyang place para sa church. Mga kapatid, if God will allow it, pwede po akong sumama din siguro para tingnan ang gawain. No? Pwede naman tayo magsama-sama para pumunta mag-isa ng gawain. Pero yung kailangan lang natin maging sensitibo sa pinagagawa ng Diyos. Ano? At yan ako yun, panghuli, send the best person.
No? Kaya ang pinadala ho nila ay si Barnabas at si Pablo. Alam niyo ang kanilang ginawa. Siguro ito yung unang pagkakataong missionary journey. Pero itong mga tao ito, ang kanilang ginawa ay ganito. Kaya pinadala nila. Tapos ang ginawa naman ni Barnabas at ni Pablo, ang unang pumunta sila ay doon sa Salamis. At sila ay naglibot. Paano nila gagawin yung kanilang ministry? And God allowed it. Si Pablo ho ay merong first missionary journey, may second missionary journey, at may third missionary journey. Di ba? Sa akin nung tansya, ang missionary journey na yun ay hindi mahahabang panahon. Hindi mga short time. Pero alam niyo, inopen ng Diyos ang pagkakaroon ng maraming church. Isang church ho ay sa Filipos. Di ba? Nasa Acts 16. Isang church sa Efeso. Kung wala kayong missionary journey, walang mga churches at walang mga nakasulat sa Biblia na tayo mababasa ngayon. At bago ko sa aking pagtatapos ngayong umaga, gusto ko yung picture natin. Ano ba yung itsura ng church sa Antioch? Is it a house church like this? Maliit na church. Pero what do we think of this church? Pero isang church na maaaring katulad nito, pero meron silang big heart for mission. A church like this, pero meron silang big heart for mission. Nasana po sa ating church, nasabi po ang goal ngayon ay multiplication. Tama, no? Multiplication. Na tayo ay multiply. Naalala ko ang naiwan kong mga alala sa church na ito. Ang kailangan natin magtayo ng churches ay sa mga villages. At ako rin natutuwa. Meron ng church sa Greenwoods ba yun? Kala ko nga ngayong umaga, ngayong hapon, may foreigner tayo. Iniisip ko agad kanina, magsasalita ba ako sa Tagalog o sa English? Buti walang foreigner, Pastor Noel. Wala sila? Namatay na yung foreigner? Habag-habag naman kinuha agad ng Diyos. Sila ba yung nag-promise na mag-share para sa building project? Ay, iba pa yun. Nasa London pa. Wow. Mga kaibigan ko at mga kapatid, sa atin ang pagtatapos, ang picture na pinag-aralan natin noon 11 years ago is another picture and exhortation to all of us na tayo'y magkaroon ng malawak na damdamin sa gawain ng misyon. Pwede naman ang nagtatrabaho po ay magbakasyon ng isang 15 days at sumama sa mission. Isang buwan para sumama sa mission. And we will start a church somewhere. Pwede po yun. Willing yan si Ate Joy? Willing yan si Ate Jack? No? At ang iba pa. Mga kapatid, kailangan lang natin manalangin kung saan tayo dadalhin ng Diyos. Kung dinadala ng Diyos ang iglesyang ito sa Iloilo, go for it. Kung dinadala ng Diyos ang church na ito saan pa mang lugar dito sa Cavite, go for it. At ako rin mananalangin para sa inyo sa ating pagtatapos. Tayo rin manalangin. Panginoon, nais namin ilalangin ang iglesyang ito. Kayo ang magpala ng church na ito para sa kanilang plano sa building project. Ang 9 million pesos ay hindi malaki para sa inyo. Alam namin walang imposible sa inyo, Lord. Alam namin na kaya niyong ibigay ito. Kung paano niyo pinatunayan sa ibang churches namin ng ABCOP na sila yung nakakamap sa maganda at maayos na building na mag-i-encourage sa mga tao para mag-church. Lord, kayo ang magbahala sa simbahan ito. Pero din, Panginoon, nais namin idalangin ang iglesyang ito na nangangarap para lumago pa sa gawain pang misyon. Pagpalain niyo po ito sa puso nila. Bigyan niyo pa po sila ng malawak na pananaw sa dako pa roon. Alam namin, katulad ng iglesia sa Antioquia, na hindi aksidente na sila ay magtayo ng church sa Antioch. Kundi alam namin, it is your way
para makapagtayo ng church sa lugar na yon. Gayon din po ang pag-abot namin sa iba't ibang lugar. Lord, you help us. Bigyan mo kami ng malalim na pasanin para sa paglilingkod sa iyo. Gamitin mo ang aming iglesyang ito para sa ikalalago at ikalalaganap ng iyong salita. Samahan mo, Lord, sila. Kayo nawa ang magpala sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Ang mga tao namin sa leadership sa iglesyang ito, pagpalain mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga desire to serve you. Lord, you bless them. Pagpalain mo po ang mga hanap buhay. Pagpalain niyo po yung mga negosyo ng aming mga kapatid na narito. I-bless mo, Lord, yung mga nagtatrabaho so they can support your work. Lord, salamat. Salamat, Lord, sa mga pastor na namumuna sa church na ito. Pagpalain mo ang kanilang buhay at kanilang paglilingkod. Salamat, Lord, ng marami. Salamat din po sa aming mga daughter churches na naririto. I-bless ko din po sila. Lord, thank you so much. Salamat sa pagbabaala. Salamat sa encouragement ng iyong mga salita sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Happy anniversary po. Pagpalain po kayo.